Marso 15 nang simulan ang General Community Quarantine dito sa Metro Manila upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus 2019. Marami ang natigil sa paghahanap buhay, may mga establisimento na huminto at may mga negosyong nagsara. Pero ang Iglesia ni Cristo ay hindi tumigil sa kanilang pagtulong sa mga nangangailangan. Narito ang aking inihandang report. Mas pinaigting at tuloy-tuloy ang ginagawang pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa kapwa. Higit itong nahayag sa panahong dumadaan ang mundo sa pandemya dulot ng COVID-19. Sinabi ng kapatid na Glicerio Santos Jr., ministro ng Ebanghelyo at pangkalahatang auditor ng Iglesia ni Cristo, na hindi naging hadlang ang pandemya para matigil ang ginagawang pagtulong sa kapwa, kaanib man o hindi ng Iglesia ni Cristo. Yung ginagawa ng iglesia na araw-araw, linggo-linggo, ay namimigay ng lingap sa mamamayan. Hindi lamang sa mga kapatid, kundi sa mga hindi kapatid, ay tuloy-tuloy. Hindi nakapinsala itong COVID. Ano mo ba sa buong mundo, sa Amerika, sa Canada, sa Europa, dito sa Southeast Asia, hanggang dito sa Pilipinas, tuloy-tuloy, araw-araw, lalo na nga ngayong pandemic, wala nang trabaho ang tao. Ang Iglesia ni Cristo talagang tuloy-tuloy ang pamamigay. Nagdodonate tayo ng mga kailangan ng pamahalaan sa mga mayor, sa mga probinsya, sa mga syudad. At yung pagdingap natin sa mga kapatid at doon sa mga hindi kapatid, iniaabot natin sa bahay. Yung dating ginagawa natin na tinitipon natin sa lugar at doon tayo namimigay ng lingap, ngayon hindi. Sa mga sambahayan, idinadala, ibinibigay sa mga kapatid at hindi kapatid. Inuulit ko, yan ay sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas. Kaya yung COVID, hindi nakapinsala sa gawain ng iglesia at lalo na sa pagtulong sa kapwa. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa kapwa-tao. Maging ang mga proyektong nauna ng pinasimula ng Iglesia ay may malaki ring papel na ginagampanan ngayon para makaagapay sa mga mamamayang naapektuhan ng pandemya. Ang mga eco-farming projects na nagkakalob ng hanap buhay at pabahay ay higit pang dumarami. Mula sa dating 35 ay umakyat na sa 41 ang mga sites nito, kabilang na ang 2 mushroom factory sa Amerika at 8 eco-farming sites na naitatag sa Africa. Yung mga proyekto ng iglesia, lalo na sa pagtulong sa kapwa, yung mga hanap buhay, nung bago mag-pandemic, ang COVID, ay meron na tayong 35 na site na kung saan binigyan natin ng mga hanap buhay ang mga kababayan natin at binigyan natin ng mga pabahay. Nakapagtataka, ngayon, alam mo, 41 na ang mga site ng iglesia na pwede silang magpunta ron at pwede silang maghanap buhay. Tuloy-tuloy yan, walang tigil. Hindi lang din po sa Pilipinas, kundi sa Amerika, nakabili na tayong 2 malalaking mushroom factory na doon ay tumutulong yung mga kapatid at hindi kapatid. Sama-sama sila naghahanap buhay doon. At mayroon pa tayong itatayo sa Scenic, South Dakota. At ngayon sa panahon ito ay nakabili tayo ng 2 malalaking farm sa Canada. At yan farm ng mga baka, ng mga tupa at kung ano-ano. At yan ay patuloy na ginagawa ng iglesia. Sa Africa, mayroon na tayong 8 site ng eco-farming. Kaya sinisikap ng kasalukuyang pamamahala ng kapatid Eduardo Manalo na yung hanap buhay, yung mga mahihirap, na gaya na sinasabi sa Biblia na kung mayroong mahirap sa bayan ay buksan natin ang ating palad at tulungan natin siya, patuloy na ginagawa ng ka-Eduardo. Maging noon pa, wala pang pandemic at ngayong may pandemic na COVID, tuloy-tuloy ang pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa tao, sa kapatid at hindi kapatid. Maging ang Ciudad de Victoria at ang Philippine Arena ay may mahalagang papel na ginagampanan ngayon sa kampanya na inilunsad ng gobyerno para labanan ng COVID-19. Yung Philippine Arena ay binigay na natin pansamantala sa pamahalaan para magamit nila doon sa mga pag-testing at paggamot ng mga may COVID, lalo na yung mga nanggagaling sa ibang bansa, doon nila dinadala
ang buong Ciudad de Victoria ay ipinagamit ng Kapatid Eduardo Manalo para labanan itong COVID, para gumaling ang ating mga kababayan. Dahil sa mga pinagdadaan ng problema ng mundo, isa sa bumabagabag sa tao ay ang kawalan ng pag-asa. Kaya't sa paggunita ng ika-106 na taong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo ngayong taon, itinataguyod ang paksang diwa na ilagak ang pag-asa sa mga biyayang darating. Ipinaliwanag ng Kaju na hindi dapat matakot at mangamba ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa anumang mga problemang kinakaharap ng mundo. Talagang ang buong mundo ngayon ay larawan ng kawalan ng pag-asa. Talagang napakaraming tao ngayon ang wala ng pag-asa. Subalit bilang mga Iglesia ni Cristo, mayroon tayong pag-asa. Yung pagtatamo natin ng buhay na walang hanggan at yung maligtas tayo sa araw ng paghuhukom. Kaya nga sabi ng Kay Eduardo, doon natin laging ilagak ang ating pag-asa doon sa mga biyayang dadating. Dagdag pa ng Kaju na hindi na bago sa mga pagsubok at problema ang Iglesia at anumang mga kalamidad ang dumating ay nakahanda ang Iglesia ukol dito. Iglesia ni Cristo ay sanay na sa mga problema. Kaya itong dumadating na problema ng buong mundo na nakatatakot, nakamamatay, ay tuloy-tuloy Iglesia. Sabi nga ni Carlo, huwag tayong mabahala, meron tayong Diyos. Meron tayong magmamalasakit sa atin. Narito Iglesia ni Cristo, nag-aalok ng hanap-buhay, ng mga pabahay, walang tigil. Yan ang sagot ng Diyos. Kung hindi man magawa ng Iglesia ni Cristo lahat, ang pagtulong sa buong mundo, pero naroon yung tinatawag na initiative, yung pagnanasa ng Iglesia ni Cristo na matulungan yung mahirap, sapat na yon. Na makatawag sana ito ng pansin sa lahat ng may kakayahan na kung Iglesia ni Cristo ay nagsisikap na makatulong sa mga mahirap, sa mga sinalanta ng mga malalagim na kalamidad, kailangan tayo lahat. Tayo lahat, hindi natin makakaya lahat yan. Kaya patuloy ang pag-anyaya namin at marami nang tumugon na tumulong. Sama-sama tayong tulungan ng mahirap. Patunay na bago pa man dumating ang pandemya ay naihanda na anya ng tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo V. Manalo ang buong iglesia sa pamagitan ng pagtataguyod ng mga pansambang pangsambahayan at iba pang gawaing inilunsad ng pamamahala. Ang ating tagapamahala, ang kapatid Eduardo Manalo, bago pa maging pandemya itong COVID na ito, ay naihanda na niya iglesia. Ang totoo, Disyembre pa, nung nakaraang taon, ay ipinasya niya na magkaroon ng mga pagsambang pangsambahayan. Kaya nasanay na ang kapatid doon sa pagsambang pangsambahayan. Kaya nang dumating ang COVID, na ngayon nga ay isinara na ng pamahalaan ng pagdalo sa mga pagsamba dahil nga sa baka magkahawa-hawa, walang problema iglesia. Tuloy-tuloy ang pagsamba, tuloy-tuloy ang mga gawain, tuloy-tuloy ang pagpapalaganap, at ang lahat ng mga gawain kasalukuyan ay napakasigla ngayon. Kaya bagamat naging pandemic itong COVID na ito, hindi nakapinsala sa iglesia, kundi lago pang sumigla. Hindi nahadlangan ng kawalan ng hanapbuhay, hindi nahadlangan ng iglesia sa mga sakit na dumadating. Kasi ang iglesia sanay na magpanata sa ating Panginoon Diyos at inililigtas naman. May panawagan din ng Kajun sa mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pagbigyan nila iglesia, kung sila inaanyayahan ng mga kapatid na dumalo sa pagsamba o dumalo sa mga pamamahay o pag-aaral ng mga doktrina ng iglesia, dumalo sila. Mga kababayan, pagbigyan ninyong anyaya, sapagkat ito naman hindi anyaya ng isang iglesia ni Cristo. Ito'y anyaya ng Diyos na sinasabi niya na pakinggan ninyo ang aking aral. At sa mga miyembro naman ng Iglesia ni Cristo, narito ang mensahe ng kapatid na June Santos. Ngayon panahon ito ay pagbutihin natin ang ating pagka-iglesia ni Cristo. Huwag nating alalahanin, huwag tayong matakot.
Huwag tayo mabahala kung meron man lumalaganap na sakit. Meron tayong Diyos. Alam natin yan, naituro na sa atin yan, at karanasan natin yan, na kapag ka dumadating ang ligalig sa atin, nangako naman ng Diyos panata tayo, umasa tayo sa magagawa ng ating Panginoon Diyos. At huwag tayong mabahala, may awa at tulong ang Diyos, at tutuparin niya ang kanyang ipinangako. Hindi niya tayo pababayaan. Ako si Weng de la Fuente para sa EBC coverage ng INC 106th Anniversary.